The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. That you may bear fruits that will remain. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Essential and accidents. This is a philosophy concept. When you know to identify what is essential and what are the accidents. Accidents yung hindi po yung aksidenteng nabanggaan yung tricycle at saka jeep. No? Yung accidents yung parang accidental lang. Parang ganun. Hindi necessary. Minsan may inaanak sa binyag, nung bagong pari pa ako. Pinasyalan ko around Christmas season, pinagdala ko ng candy. Itong inaanak ko, tsaka yung kakwento ko, yung kumpare ko, at tsaka kumari ko, klase ko yun ng seminary. Hawang nasa kusina kami, kakape yata kami. Itong inaanak ko, binuksan niya yung aking gift. Ano siya, parang chocolates. Siyempre, yung chocolates, yung kanilang wrapper. Very attractive, di ba? Yung kintab-kintab lang po. Itong inanak ko, so kinuha yung candy, binuksan niya. Tapos ako nakaharap sa inanak ko, yung mga kaibigan ko, yung kumpare ko at kumare, nakaharap sa akin. Nakikita ko yung inanak ko, sinubo niya yung wrapper. Tinapon niya yung candy. Tayo ako, may nga palundag ko, to check and remove the wrapper from the mouth of the inanak. I felt guilty dapat it should be supervised. Kung tignan po ninyo yung bata, he was attracted to what is shiny, makulay. Pero pabalat lang yun. Hindi yun yung laman. Pwede sa buhay natin, we are attracted kung ano yung pabalat. Ano yung nasa labas, ano yung itsura, ano yung kulay, ano yung shape. But there's more to that. That's the content. Chocolate yung mas masarap. Hindi yung wrapping. Di ko alam kung nakwento ko na ito yung may commercial. Yung mga commercial, few seconds lang pero meaningful eh. Meron akong commercial nakita noon pa, seminarista pa ako. Yung commercial na Adidas, yung rubber shoes, Adidas. I'm not promoting it. Commercial naman niya. Yung commercial niya, ganito lang. Sabi niya, seasons after season, yung seasons end. No, natatapos po yung season. Halimbawa, yung basketball, pag natapos na, tapos na. Kita mo yung mga champion, nanalo, nandun. Tapos sabi niya, stars, yung mga, kunyari, si Jordan, sina Pippen, mga favorite natin yan. Sina Johnson, players, mga magaling. The stars fade. Dati sila sikat, ngayon hindi. Tapos sabi pa na, coaches retire. Yung mga galing na coach, nagre-retire din. Tapos biglang nahulog yung Adidas. But the essential remains. Kahit hanggang ngayon, sabi niya, tuloy-tuloy pa rin yung Adidas. Parang commercial lang naman yun. Pero if you distinguish what is essential and what is accidental, yung mga bagay na lumilipas, hindi ka magagalit. Hindi mo itataya kung ano yung mas mahalaga. Halimbawa, sa kasal, ayaw mo pa magpakasal kasi wala ka pang budget. Siyempre, mahalaga naman yung budget. The wedding concerns, yung dress. Minsan, 100,000 yung mga dress. Lalo na nung gawa ng mga sikat na gumagawa ng mga wedding gowns. Pati yung mga entourage, pinapagawa ng barong tsaka dress. Magastos yun. Minsan yung motif, yung kulay. Nagkakaroon pa ng away yung mag-asawa kung anong kulay talaga. Kung minsan, yung photography, pinagkagastusan, siyempre mahalaga naman yun, tsaka videography.
yung food, yung menu, kung saan restaurant, kung saan hotel. And then the invitation, sino yung dadalo, sino yung magiging ninong-ninang. Mahalaga yan, lalo na yung budget. Pero kung tignan mo, ang tawag lahat dyan, accidents. Kakasal ka naman kahit anong kulay yung susot mo. Kakasal ka rin kahit anong ulam. Kahit anong restaurant. Kakasal pa rin kayo. Kahit malaki o konti yung budget ninyo. Kahit anong kulay yung motive. Kakasal pa rin kayo. What matters most is the love you have for each other. Your commitment and your fidelity as a couple that we really celebrate. Ang pinakamalaga doon, yung mag-asawa nagmamahalan at nakahanda silang bigay yung sarili nila sa harap ng Diyos at kanilang pamilya. Everything is secondary. Kaya, if you understand the difference between essential and accidents, ang tawag dyan, Philosophy 101. Yung pinakaunang araw sa philosophy days namin, pinapakilala ko ano yung pinakamahalaga at mga bagay na hindi nananatili. In the gospel, Jesus says, bear fruit. Magkabunga kayo. Yung mga bunga na nananatili, hindi yung nabubulok o nawawala. One fundamental aspect of philosophical thinking is the ability to distinguish the essentials from the non-essentials. Minsan may isang mayaman na lalaki. Kaya lang medyo materialistic po siya. Basta material. May bago siyang brand new luxury sports car. Top down. Ha? Million po yung kotse niya. Tapos mayroon siyang relo. Yung relo niya, more than $1 million. Di ko alam kung anong tatak ng relo niya. Nakaganyan po yung kamay niya sa kanyang kotse. Tapos nadadrive po siya. Brand new car. Expensive watch. Bigla po siyang naksidente. May tumamang sasakyan sa side niya. Natanggal yung pintuan ng kotse niya dito. Tumawag sila ng pulis. Nag-investiga yung pulis. Galit na galit itong mayaman na taong medyo makamundo. Sabi niya, look, I had an accident. My car is very expensive. I lost the side door of my car, yung side ng nagdadrive. Tapos sabi ng police, out of concern, you notice the door of your car is lost, but you did not notice you lost your hand. Natanggal pala yung kamay niya, no? Hindi niya alam. Kasi galit siya sa kotse niya kasi. Tapos nang nalaman niyang nawalang kamay niya, sabi niya, my watch, where is my watch? That is very expensive. Yung daw kanyang relo ang hinahanap niya. Hindi man yung kamay niya. Do you see the difference between essential and non-essential? Eh ano ngayon kung wala nang pintuan yung kotse mo? Eh ano ngayon kung nawala yung relo mo? Mahalaga yung kamay mo. Ang mahalaga yung buhay mo. My dear friends, wisdom lies in distinguishing the essential from the non-essential. It comes from many years of experience of thinking, reflecting, learning, praying, listening, and facing both successes even our failures. Parang pag nagtatrabaho ka, we call it profession, work, career, job. Tawag dyan sa mga Pilipino, hanap buhay. Tingnan natin mga Pilipino, galing natin, no? Sa trabaho, ang tawag natin, hanap buhay. Hindi man hanap pera. Kasi ang hinahanap mo dyan, kahulugan sa araw-araw, magkaroon ng buhay ang pamilya mo at anak. Hindi hanap pera. Kasi pag pera lang ang hanap mo, sigurado makikipag-away ka. Sigurado magkakaproblema ka. Parating kulang. Kaya nga pa, when we see priority or what is less priority, where we focus our attention, we value in what we keep in our decision making. When we make choices in problem solving, always we see ano talaga yung mahalaga. What remains.
Halimbawa, nag-away yung magkapatid sa kanilang mana, lupa, bahay. Okay, sige, mag-away kayo sa lupa at saka bahay. Anong mas mahalaga? Yung kapatid. Ay, Father, mas mahalaga yung lupa. O sa'yo na yung lupa, ililibing ka naman diyan, di ba? Pero yung talagang mahalaga dyan, yung pagmamahal mo sa pamilya mo. Pag mayroong pagmamahal sa pamilya, turo niyo po ito sa mga anak ninyo, pwede pa silang magtulungan, magbigayan ng lupa, magbigayan kung ano yung pangangailangan. Discovering what is essential leads to maturity, wisdom, depth, balance, peace, and fulfillment. What are you praying for and why are you praying for? What do you gain? Minsan may magkaibigan, sabi nung isa, ba't ka nagdadasal? Bakit ka nagsisimba? Ano ba yung nakukuha mo dyan? What do you get out of it? Tapos sabi nung nagsisimba, tsaka nagdarasal na kamukha mo, wala naman ako nakukuha. Meron pa kang nawawala eh. O, nagsisimba ka pa, tsaka nagdarasal. Wala ka naman palang nakukuha dyan. Meron pang nawawala. Ano ba yung nawawala sa'yo? Nawawala yung galit ko. Nawawala yung stress ko. Nawawala yung aking sleeplessness, our hatred, my distress, my anger, my guilt and stress. Oo nga naman, mas magandang mawala ang mga bagay na hindi maganda sa buhay natin kaysa kung ano lang ang nakukuha nating material. Sabi ni Little Prince, libro po ito, maliit na libro. What is essential is invisible to the naked eye. Kung ano ang pinakamahalaga, hindi naman nakikita ng ating mata. May we always hold on to what remains. Let us bear fruit that remains. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.